Target ng Commission on Elections na linisin ang listahan ng mga botante sa bansa sa pamagitan ng re-registration para gawin din itong mas moderno. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Imbis na karaniwang registration para sa mga bagong botante tuwing panahon ng eleksyon, ang Commission on Elections naniniwalang panahon na para sa bagong listahan ng mga botante para sa 2028 national and local elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kapag nag-back to zero ang voters registration, mawawala na rin ang mga reklamo ng publiko tuwing eleksyon kung bakit nasa listahan pa rin ang ilang mga pangalan na lumipat na ng tirahan o di kaya ay namatay na. Pakiusap natin sa ating kagalang-galang na Kongreso na baka pwedeng pag-isipan natin after the 2025 elections para back to zero tayo, para hindi sabihin na madumi ang listahan o may mga issue, bakit nawawala yung pangalan o bakit madami yung naka-register dyan, hindi naman dapat marehistro o dapat botante ng ibang lugar. Ayon sa COMELEC, epektibo naman ang paggamit ng automated fingerprint identification para matukoy ang double registrants. Tulad ng higit 491,000 na nadiskubre nilang multiple registrations nitong nagdaang eleksyon. Pero kung may bagong sistema, magiging mas moderno, maayos at malinis ang listahan ng mga botante. Yan na po yung mga bagong teknolohiya sa buong mundo na kung saan hindi na po fingerprints lang. Kasi po sa atin, 4 fingerprints po ang ginagamit natin. Yung ABS po, 10 fingerprints. Pagkatapos, mayroon pang facial recognition, mayroon pang iris verification. So yun po, kompletong-kompleto. Para pwede po nating ma-include diyang tinatawag na voter verification feature sa ating mga makina pag dumating sa 2028 elections. Tinataya namang aabutin sa 1 billion hanggang 1.2 billion pesos ang gagastusin dito at aabutin ng isang buwan para mapalitan ang buong listahan ng mga botante. Pero ang tinitiyak ng COMELEC, sakaling makapag-procure ng bagong teknolohiya para rito, mabilis at madali na lang ang proseso nito. Yung isang buong buwan ay sapat na po yun. At again, hindi po malaki ang kailangang gastos at kayang-kaya po namin magparehistro kahit na po hindi umuwi o pumunta yung mga kababayan natin sa mga lugar kung saan talaga sila nakatira. Hindi ito ang unang beses na magkakaroon ng re-registration sa bansa. Ginawa na rin ito noong 2003 dahil naman mawawalan ng bisa ang listahan ng 68 million registered voters. Sakaling aprubahan ang panukala ng COMELEC, kakailanganin pa rin magpasa ng batas ng Kongreso para dito. Luisa Erispe, para sa Bayan.